Hello mga mami, sinundo nga ako ni Ate Noemi sa bahay. Nag-message nga yan sa akin na mag-milk tea naman daw kami. Tulog na nga talaga sana ako niya dahil maaga pa nga talaga yung pasok ni Kyle bukas. Katapos nga lang daw talaga niya sa lahat ng gawain niya dahil bukas nga ay luluwas na yan. Day off nga lang talaga niya at gusto naman daw niya kami talagang makasama. Di pa nga daw talaga siya naglilinis ng katawan dahil inaya niya nga muna kami. Si daw mamaya ay maglalagkit na naman talaga yung katawan niya, Diyos ko po. Tapos dinaanan na nga din pala namin dito si ate sa kanila. Di naman ako na-inform dito na ako lang pala talaga yung nakapantulog, Diyos ko po. Nag-fries and milk tea nga lang talaga kami ditong tatlo. Tapos na-miss talaga namin yung isa't isa kaya naman nagkwentuhan talaga kami dito at hindi namin namalayan yung oras na alas 9 na pala. Yung kinabukasan naman ng hapon, kasama nga namin si Jet dito na sumundo kila Kyle, Ella at Iya. Aga nga yung uwian namin ngayon kaya naman nagpadaan nga yan sa kanila. Gusto niya nga daw pumunta dito sa dating school niya. Kung elementary nga si Jet, palaging ganyan yung ginagawa dito kaya naman ayan, tinulungan niya nga si Kyle dito at tinuruan pa, Diyos ko po. Kaya nga ngayong pasok sila Kyle pero may mga pinagawa nga sa kanila yung sir nila. Kaya naman habang nag-e-edit nga ako dito, gumagawa naman siya dito ng activity sa tabi ko. Hindi ko nga alam na may gagawin sila dahil hindi nga talaga ako tumitingin sa GC. Siya nga lang talaga yung may alam at nagulat nga ako na gumagawa na dito sa tabi ko. Kala ko nga assignment niya lang yan pero sabi niya nga may pinapagawa daw sa kanila. Tawang-tawa pa nga ako dahil nagpapapicture pa nga yan dahil kailangan daw isend sa GC nila. Madalas hindi na rin talaga nagpapaturo sa akin si Kyle. Hindi lang talaga niya alam or kaya naman maintindihan. Tsaka pa nga lang siya magtatanong sa amin ng daddy niya. Iisa-isa na nga talaga niya yung gawain niya dahil para daw mamaya ay makapag-queuing siya. Pagkasundo naman namin kay Kyle galing sa court, diretso nga siya dito sa kwarto at uminom na nga muna siya ng vitamins niya. Si Kyle na nga talaga yung nakatoka dito sa vitamins niya at tinuruan ko naman yan. Bali 2 araw nga talaga walang pasok sila Kyle kaya naman nandito nga lang talaga kami sa bahay. Ay yung ibang teachers kasama na dun yung advisor niya na may seminar nga. Tapos na nga si Kyle sa lahat ng gawain niya tapos ako ay nag-uumpisa pala. Buti na nga lang talaga nung kinahapunan tumila na nga talaga yung ulan. Kaya naman nagkita-kita na naman nga kami nila Ate Noemi. Sayang masaya na naman nga si Kyle, Ella at Iya dahil nagkita-kita at nakalabas na naman nga daw sila ng bahay. Ano daw ba naman kasi bahay school lang talaga sila tapos ngayon nga lang talaga nakagala. Kahit nga nasa labas kami hindi talaga maiwan-iwan ni Kyle yung tablet or kaya naman yung cellphone niya. Lagi niya talagang dala yan kahit si Ella at Iya naman. Kakatuwa nga lang talagang pagmasdan si Ella at Kyle. Binata't dalaga na talaga dahil minsan maririnig mo sila na sila lang talaga nagkakaintindihan sa mga pinag-uusapan nila. Iya naman may sarili talagang mundo yan. Saan lang din talaga makipaglaro sa kanila yan. Dahil mas gusto nga talaga ni Iya yung siya lang mag-isa at wala talagang maingay. Alam nyo naman na si Kyle sobrang maingay talaga yan lalo na nga kapag nagkakasama si Ella at si Kyle. Magbablog na nga din daw pala dito si Ella at abangan nyo nga yun guys. Support naman din daw siya katulad ng pagsuporta nyo kay Kyle. Minsan nga nagkakachat yung dalawa na yan tapos sasabihin nga nung isa miss ko na siya. Ewan ko ba siguro nga yung mga crush talaga nila yon, Diyos ko po. Gutom na nga daw sila at nag-uusap nga silang tatlo kung saan sila kakain. Di nga sa amin nagpapaalam bigla-bigla na nga lang sinasabi na gusto nga daw nila kumain sa McDo. No choice naman kami, hapunan na nga din pala nila to dahil 5:30 na nga talaga. Yan naman dito na nga lang namin sila pinakain dahil minsan lang naman talaga. Yung rice ko nga, binigay ko kay Kyle tapos chicken lang talaga yung kinain ko dito. Dahil kulang talaga sa kanya yung isang rice lang. Isang taon na nga lang talaga at mag-high school na silang dalawa. Sana nga lang talaga kahit binat at dalaga na talaga sila ay close pa din talaga sila. Yun lang. Thanks for watching. Bye-bye.